umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan dito po sa nakita po nating balita. Alam nyo ba mga kababayan na ito pong si Sir Chavit Singson ay may pasimpleng patama po dito po kay PBBM mga kababayan dahil buhat daw po nung nanalong presidente, ito pong si PBBM ay nagkaroon daw mga kababayan ng Alzheimer na kung saan nakalimutan na lahat ng naitulong ni Sir Chavit Singson mga kababayan noong mga panahon na nangangampanya. Ito pong si PBBM. So ngayon pakinggan po natin etong nakita po nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan. So ito i-play po natin. So may kakutsaba rin sila dun sa mga may-ari ng manok. Yes, yes. You've also been known as a political peacemaker. Ikaw lang yung isa sa mga rare siguro na tao na meron kang pagkakaibigan kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara. Sinubukan niyo po ba silang ipag-ayos simula nung nagkaroon ng hidwaan itong unit team? Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Sabi niya mga kababayan, natandaan niyo, sabi ni Sir Chavit Singson, sigurado na daw mga kababayan na nung 2022 mananalo daw po si Sara Duterte sa pagka-presidente. So mamaya, pakinggan ulit natin. Tingnan nyo ha. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin mo muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, Manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So, pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang eh, sabi niya. But Manong Chavit sa plan, Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President. For Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for president, wala pa na magpa-file eh. Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down, then I have the leverage to talk to Sara, ikaw ang vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. So yan mga kababayan na pakinggan nyo. Sabi ni Sir Chavit Singson, noong 2022 daw mga kababayan bago yung eleksyon, nakiusap daw sa kanila eto mga Marcoses mga kababayan. Natulungan daw po ni Sir Chavit Singson eto pong si PBBM nung panahon ng kampanya. And then ang ginawa daw ni Sir Chavit Singson, sinabi na mag-file si PBBM sa pagka-presidente kasi wala pa naman daw pong nagpa-file. Ano po ng COC, ika nga. And then wala pa namang nagsasabi na tatakbo sa pagka-presidente noong mga panahon na yon. Pero kapag ka daw po si Sara Duterte ay tumakbo sa pagka-presidente, kailangan daw po ni PBBM mag-slide down. Ibig sabihin, vice-presidente yung tatakbuhan ni PBBM noong 2022. So ngayon, pakinggan pa natin. Bawal pa noon ang lumabas. Dahil COVID. So nakiusap ako sa Department of Health, pwede small group. So nag-ayos ako, being the president of the Mayor's League, regional mayors. Pakinggan nyo Isang region, lahat ng mayors. So nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. For president. Sara for president eh. Hindi, okay lang yan ako. So, naka-ready naman, nakako naman si Bongbong mag-slide down. Kita nyo sabi nila nangako daw si PBBM na mag-i-slide down once na tumakbo si Sara sa pagka-presidente. At sabi pa ni Sir Chavit Singson, sure win na dapat etong si Sara noong 2022. Bakit hindi tumakbo sa pagka-presidente? Kasi mga kababayan, kung matatandaan nyo yung sinasabi ko sa inyo noon pa man, sinubukan kasi ni Sara Duterte na mag-motorcade. Ano po yung iikutin sana nila yung buong Pilipinas mga kababayan gamit yung motorsiklo. And then nung habang iniikot nila ang buong Pilipinas habang nagmo-motorcade po sila, napansin ni Sara Duterte na hindi niya nakuha or nadala yung kasikatan ng kanyang tatay kasi hindi siya dinudumog ng tao at hindi siya tinatangkilik ng tao noong mga panahon na yun kasi hindi naman siya gaanong kilala
ng mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga nasa laylayan. Hindi nga alam nung iba na anak pala siya ni dating Pangulong Duterte. At dahil dyan mga kababayan, since napansin ni Sara Duterte na medyo mahina po siya, hindi po niya itinuloy yung pagtakbo ng presidente. Bagkus mga kababayan, ang ginawa po niya, nakitandem siya kay PBBM at tumakbo bilang vice-presidente ni PBBM. Dahil nga kapag kakatandem niya si PBBM, automatic, pag nakuha niya yung suporta ng mga Marcos loyalists, automatic sure win na po itong si Sara Duterte. Yan yung totoo dyan mga kababayan. So ngayon pakinggan nyo. O in the end, bakit hindi po nag-slide down si Nagkataon BBM? Ayan, yan. ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Diba? Nadulas? Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laking tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya. Sabi daw ni PBBM yun. So nung nagka-momentum na po siya, Doon pa lang nagpapasalamat na si PBBM. Tandaan nyo mga kababayan ha, doon pa lang po ay nagpapasalamat na si PBBM sa mga naging tulong ni Sir Chavit Singson. So ngayon mga kababayan, di ba tinanong siya bakit hindi daw nag-slide down etong si PBBM. Ang sabi ni Sir Chavit Singson, nagkaroon ng problema Masyado nang naging popular, naging sikat etong si PBBM. Kasi nga mga kababayan, kung matatandaan nyo, bandang December ata yun, nung unang nag-motorcade etong si PBBM, dinagsa po yan na mga kababayang Pilipino po natin at nagpakita agad ng nag-uumapaw na suporta yung mga Marcos loyalists habang si Sara ay nagmo-motorcade at hindi nadala yung kasikatan ng kanyang tatay at walang gaanong tumatangkilik sa kanya. Nakita niya kung gaano kalakas etong si PBBM nung nag-motorcade. Kaya nga mga kababayan, saglit na mapapa-slide down nila etong si PBBM, nabigo po sila. Kasi nga, sobrang sikat na ni PBBM noong mga panahon pong yon. At mismo mga kababayang Pilipino na po natin ang talagang nagsasabi na tumakbo siya sa pagka-presidente noong mga panahon pong yon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? ayaw na mag-slide down No, ni... wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na Yan. pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi naman, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time Diba? na lang, sabi niya. Yan! Bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko na makwento yung mga bang nangyari. So, Kasi nga tandaan nyo mga kababayan kasi nga tatakbo dapat si Sarang presidente. Kaso ang busy niya si Bongo. O kaya si Bongo ang tatakbong presidente noong mga panahon na yun, kaso ang busy niya si Sara. Ang problema, hindi naman nga talaga magkasundo mga kababayan. Eto pong si Bongo at saka eto pong si Sara. Kaya ngayon mga kababayan, kaysa tumakbo si Sara at ang running mate po niya ay si Bongo, at alam naman po nila, nakapagkakalaban nila etong si PBBM, parehas lang din mga kababayan, etong si Bongo at si Sara na matatalo. Kasi nga, possible pa mga kababayan na matalo etong si Bongo, noong mga panahon na yon, kung tumakbo po siya sa pagka-vice-presidente. Kaya nga ang ginawa ni Sara Duterte, since pinapatakbo siya, sinasabihan siya ni Sir Chavit Singson na tumakbo ka na at willing mag-slide down etong si BBM, hindi na po niya itinuloy. Kasi nakita nila na popular na etong si PBBM at tinatangkilik po ng mga kababayang Pilipino po natin. Yan po yung totoo dyan mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, nadulas eto pong si Sir Chavit Singson at sabi niya, hindi na mapapa-slide down si PBBM kasi nagkaroon ng problema. Ano yung problema? Naging popular etong si PBBM noong mga panahon pong yon. Kaya, ayaw na niya. so in the So end, kako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president ayaw na tumakbo. Pinakamalakas. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ala kami, ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. so ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay Tandaan nyo mga kababayan di ba, nung nag-uumpisa pa lang yung pagsuporta ng mga mayor, sabi ni Sir Chavit Singson, kay PBBM, nagpapasalamat daw etong si PBBM sa kanya dahil nga po sa nag-uumapaw na suporta ng mga mayors mga kababayan dahil sa tulong
ni Sir Chavit Singson. So doon pa lang, kinilala na po ng presidente ni PBBM yung naitulong ni Sir Chavit Singson. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kung ikaw ay taos sa puso yung pagtulong, hindi ka humihingi ng kapalit or hindi mo inaasam na pasalamatan ka nung taong tumulong sa iyo. Ang mahalaga lang sa iyo nakatulong ka. Kasi nga totoo at tunay yung pagtulong mo. Pero hindi ko naman sinasabi na ang pagtulong ni Sir Chavit Singson laging may inaasam at hinihintay na kapalit. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, ang pagpapakita ng presidente ng pagtanaw ng utang na loob at pasasalamat ay nakabase po sa kanyang trabaho na ginagawa. At kita nyo naman po yung ginagawang trabaho ni PBBM para maiangat ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Hanggat kayang gumawa ng paraan para makatulong sa Pilipinas, ginagawan po ng paraan ng ating presidente. Kaya nga kung iisipin nyo mga kababayan, doon pa lang sa sinabi ni PBBM na nagpapasalamat siya dahil sa pagsuporta ng mga mayors po sa kanya, doon pa lang masasabi nyo na tumanaw na ng utang na loob ang presidente. Ano po, kaso nga lang ang problema, ewan ko kung ibang utang na loob yung ibang pagtanaw ng utang na loob yung hinihintay ni Sir Chavit Singson kay PBBM. Hindi natin alam mga kababayan kung ano ba yung hinihintay niya na pagtanaw ng utang na loob. Kasi baka mamaya sinasabi natin yung literal pero iba pala yung gustong mangyari ni Sir Chavit Singson. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kay Lam, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Well, Hindi so na ngayon daw po sila ba kilala. ang support nyo kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028 will be with I will Vice support her. President? Okay. And Manong, kayo rin po yung kilala bilang isang kingmaker, pero yung family mo is also in politics. Yes. So there was recently a feature wherein nabansagan kayong super obese dynasty kasi sa pamilya ninyo, 23 candidates ang So ito, ibang usapin na to mga kababayan. Doon lang tayo mag-focus sa sinasabi niya na ito na daw yung last na pagtulong niya siguro sa mga Marcoses. Kasi nga mga kababayan, hindi daw po sa madalit salita, prangkahan na. Hindi daw po marunong tumanaw ng utang na loob. Pero gaya nga po nung sabi ko mga kababayan, iba kasi yung pagtanaw ng utang na loob ng presidente sa mga tao na tumulong po sa kanya. Yun ay ang pagpapakita ng kanyang trabahong ginagawa. Kaya nga, gaya ng sabi ko kanina, yung pasasalamat pa lang ni PBBM kay Sir Chavit Singson kasi maraming mayors na sumuporta po sa kanya, doon pa lang mga kababayan makikita nyo na nagpasalamat na ang presidente. Kaso nga lang ang problema, kung ibang utang na loob yung hinihintay ni Sir Chavit Singson na kabayaran, talagang magtatampo etong si Sir Chavit Singson kasi baka mamaya may kinalaman sa negosyo, may kinalaman sa koneksyon, hindi natin alam. Mga kababayan, pero kung tutuusin, kung titingnan po natin, maliwanag naman na sinabi niya na nung pinabababa nila si PBBM, pinai-slide down nila, nagkaroon na ng problema. Ano yung problema? Masyado nang naging popular, eto pong si PBBM. Siyempre, mahirap nga naman sabihin na mag-slide down ka kung sikat ka na at hinahabol ka na ng taong bayan. Kaya nga po mga kababayan, kung titingnan nyo, kung pagbabasihan nyo yung kwento ni Sir Chavit Singson, kung ipapasok ninyo yung sinasabi ko sa inyo noon pa man na nagtangka si Sara Duterte na mag-motorcade, kaso nga lang hindi tinangkilik ng tao, kaya nakitandem kay PBBM, magtutugma-tugma po sa sinabi ni Sir Chavit Singson dito. Ang problema nga lang, masyado naman nilang pinalabas at pinalakas sa kwento etong si Sara Duterte. Kung malakas yan, dapat tumakbo yan sa pagka-presidente noong 2022. Kaso nga lang ang problema, nung pinatatakbo daw ni Sir Chavit Singson sa pagka-presidente, etong si Sara at pina-i-slide down, etong si PBBM, ayaw na ni Sara. Kasi alam niya, pag tumakbo siyang presidente, automatic mga kababayan, matatalo lang siya. Yan po yung totoo dyan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, yan po yung pasimpleng patama ni Sir Chavit Singson kay PBBM na kung saan, sa madalit salita, nakalimutan na daw ni PBBM yung tulong at hindi tumatanaw ng utang na loob mga kababayan. Kaya ito na daw po yung huling pagtulong nila sa mga Marcoses kasi hindi daw po sila kilala pagkatapos ng eleksyon.